This story is an original creation and is the property of this channel. All content, include voice, music, sounds, and visual, is copyright free or original produced by the creator. The stories presented here are intended for mature audience only. They are not suitable for children and are not meant to promote, encourage any harmful, violence, or inappropriate behavior. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real event is purely coincidental. Thank you for your support. And remember, every story carries a lesson behind the tears and the smiles. So hello mga kadagit at maraming salamat po sa muling mga nandito na ating mga kadagit na gusto po ulit na manood ng ating mga kwento at mga istorya ng buhay na kapupulutan po natin ng aral. Maraming salamat po sa palagi nating mga kasama dyan na kadagit. At meron na rin po tayong Dagit TV shirts kung makikita nyo po. At syempre hindi na natin patatagalin, simulan na natin ang ating kwento. Tara! Bago ko po simulan ang kwento ko ay gusto ko muna magpasalamat sa inyo Mr. Dagit. At syempre sa inyo mga kadagit na palaging nakikinig at sumusubaybay sa inyong mga kwento. Napili ko po ang programa ninyo dahil alam kong ito ang isa sa pinakamagaling na programang magbahagi ng mga istorya. Alam ko na sa pamamagitan ninyo, maihahatid ninyo ng maganda ang istorya ng buhay ko. Gusto ko pong i-share ito dahil alam kong maraming matututunan na aral ang inyong mga taga-subaybay. At gusto ko pong i-share ito upang malaman ng lahat na merong iba't ibang kwento ng buhay, pag-asa sa bawat tao sa mundo. Ako po si Lito. Ako po ngayon Mr. Dagit ay 30 years old at kasalukuyan nagtatrabaho bilang isang construction worker. Oo Mr. Dagit, mahirap po ang maging mahirap. Sabi nga nila, kapag wala ka ay wala talaga. Marami rin mga taong mangmamaliit sa iyo dahil wala ka naman kasing maipagmalaki sa kanila. At oo Mr. Dagit, na pagdaanan ko na po siguro lahat ng problema sa mundo na dapat kong pagdaanan. At ang masasabi ko lang ay walang masaya doon. Hindi ako naging masaya sa buhay ko lalo na po noong bata pa ako. Bata pa lang po kasi ako ay natuto na po ako magtrabaho at magbanat ng buto. Lahat na po siguro ng trabaho na alam kong kikita ng pera ay pinasok ko noong bata pa ako. Katulad na lamang ng pangangalakal at kung ano-ano pang pagbabasura ang ginagawa ko. Ganon siguro ang naging trabaho ko noon Mr. Dagit. At alam ko Mr. Dagit na sa lahat na naging hirap ko sa buhay ay hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Alam ko na ang lahat ng yon ay simula pa lang sa akin. At hindi nga po ako nagkamali Mr. Dagit. Dahil lahat ng hirap, sakripisyo ay meron pa palang mas lalong darating na mas malala. Mga bagay na halos yung hindi mo na kayang umiyak. Mga bagay na halos hindi mo na kayang damdamin ang sakit na nararamdaman mo dahil sobrang nanunuot na ito sa buto mo. Ganong kasakit yun Mr. Dagit. At hayaan niyo pong ikuwento ko sa inyo ang kwento ng buhay ko. Oh, pare, bakit malungkot ka na naman dyan? Kanina pa tayong pinagtatrabaho ni Foreman. Baka mamaya mapagalitan tayo. Yun na nga pare. Paano ba ako magiging masaya nito? Alam mo naman na napakarami kong problema. Yung asawa ko, alam mo naman na kakawala lang niya, di ba? Hindi niya na kinaya yung sakit niya. Alam mo pare, kung may pera lang sana, siguro hindi nangyari yung sa kanya. Siguro hanggang ngayon, buhay pa rin yung asawa ko.
Eh, hindi pa nga kami nagkakaanak, iniwan niya na ako eh. So, paano ako magiging masaya sa trabaho? Saka, alam mo pare, para saan pa ba kung ba't ako magtatrabaho ngayon? Wala na yung pamilya ko. Ako na lang mag-isa sa buhay. Eh, ano pang kwenta ng pagtatrabaho ko? Kung wala naman lahat ang pag-aalayan nito. Eh pare, kahit papaano, buhay ka naman eh. Nawala lang yung pamilya mo. Pero, nandiyan pa yung lolo at lola mo na palaging umaasa sa'yo. Saka pare, habang nabubuhay ka, ipagpatuloy mo lang yung buhay. Alam mo naman na pagsubok lang yung nangyayari sa'yo eh. Hindi ka na ba nasanay pare? Lagi namang ganan, di ba? Eh, alam ko naman eh. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga matim eh. Ang sakit kasi sa puso na ang bilis ng panahon na nawala agad sa akin yung asawa ko. Sobrang sakit dahil ang dami pa namin plano. Lahat ng yun pinaplano namin. Lahat ng yun gusto namin matupad in the near future. Pero sa tingin ko hindi na mangyayari yun. Wala na eh. Iniwan na nila ako. Saka sana kung nasasan man siya ngayon, bantayan niya ako palagi. Pare, marami pang chicks dyan. Marami ka pang makikilala dyan. Alam mo, huwag ka lang masyadong malungkot sa buhay. Saka makakamubon ka din. Magkakameron ka ng bagong makakasama mo. Oh, nandiyan dyan naman si Aling Bebang, di ba? Anong Aling Bebang ka dyan? Wala, niloloko lang kita. Sabi ko, andyan si Aling Bebang. Malay mo, magustuhan mo. Aling Bebang, ang tanda na ni Aling Bebang eh. Ay nako, ikaw talaga oh. Ay, alam mo, kahit siguro mag-joke ka na mag-joke dyan, mababawasan lang ng konti yung bigat na nararamdaman ko. Pero wala eh, bumabalik lang talaga ng mabilis. Kaya nga, pakasalan mo nga ito si Aling Bebang. Ay nako. Oh, ano, gusto mo ba? Pare naman eh. Ang tanda na ni Aling Bebang eh. Kaya nga, gino-joke lang kita eh. Pinapatawa lang kita. Alam mo naman na ganun lagi yung trabaho ko kapag nalulungkot ka. Lagi kitang patatawanin. Ganun naman talaga yung magkaibigan, hindi ba? Saka ayoko nakikita ka malungkot, pre. Gusto ko yung masaya lang lagi tayo. Ano? Balang araw, makakamubon ka rin dyan sa asawa mo. Malay mo, si Aling Bebang na yung daan. Diyos ko, kahit wag na ako makamubon kung si Aling Bebang yung daan. Mr. Dagit, masakit po sa akin na mawala ang aking asawa. Oo, Mr. Dagit, dahil po nagkameron siya ng isang stage 4 cancer at hindi niya na po kinaya ang lahat ng yon. Kaya naman bumitaw na rin siya. Marami po kami mga plano sa buhay na hindi na rin po namin talaga kinaya. Dahil siguro mabilis lang talaga ang panahon at mabilis siyang kinuha sa akin. Siguro hanggang doon na lang talaga ang oras na makakasama ko siya. Kahit saan man ako magpunta, Mr. Dagit, ay dala ko ang bigat at lungkot ng pagkawala ng aking kaisa-isang mahal na asawa. Ngayon ay hindi ko alam kung paano ako muli magsisimula sa buhay. Mabuti na lamang, Mr. Dagit, at nandyan ang kaibigan ko na si Leroy, na palagi pong nagpapasaya sa akin kapag nakikita niya ako malungkot. Si Leroy po, Mr. Dagit, ay talagang isang napakagaling na joker. Parang siya ang clown ng buhay ko. Kapag nandiyan siya ay matatawa na lang ako kahit wala pa siyang sinasabi. Lalo na sa mga biro niya na tila may realidad. Hindi ko alam pero sobrang natutuwa ako kapag nandiyan ang kaibigan kong si Leroy. Lagi niya kasi akong pinapasaya at lagi siyang nandiyan kapag malungkot ako. Umiisip siya ng mga jokes na alam niyang mabenta sa akin at yun naman ang ibebenta niya sa akin. Nang sa ganon, Mr. Dagit, ay mapatawa niya ako at mawala ng kahit kaunti
ang problema ko. Oo, Mr. Dagit, sa mga ganong paraan nagiging masaya po ako. Hindi ko alam, pero dahil na siguro sa joy na naibibigay sa akin ng kaibigan ko. Kaya naman araw-araw din ako nagpapasalamat sa kanya dahil nababawasan niya kahit papaano ang problema ko. Wala akong ibinibigay sa kanya na kahit ano, pero ibinabalik niya ang lahat ng yun sa akin dahil magkaibigan kami. Kaya naman laking pasasalamat ko dahil meron akong katulad niya sa buhay ko. Mr. Dagit, pagkatapos nga po na maghapon naming trabaho, ay agad na din po kaming umuwi sa boarding house na malapit lamang sa pinagtatrabahuhan namin. Mr. Dagit, construction site po kasi ang trabaho namin doon. At yung boarding house na yon ay kinuha namin upang nang sa ganoon ay hindi na po kami mag-uwian. Medyo malayo po kasi ang bahay namin sa kung saan kami nagtatrabaho kaya naghanap na lang din po kami ng boarding house. Yun naman din po ay pag-aari ng aming engineer kaya naman po okay lang po doon sa amin dahil malaki din po ang discount na naibibigay sa amin. At doon niya Mr. Dagit ay umuwi na rin po kami ng kaibigan ko na si Leroy. Ay nako pare, nasa na ba yung susi? Teka lang, titingnan ko dito sa bag ko. Baka nandito. Bilisan mo pare. Uhaw na din ako. Saka gusto ko nang basahin yung dyaryo ko. Ay, teka lang. Hinahanap ko lang. Oh, ito pala. Nakita ko na. Sige, buksan na natin. Oh, yan. Bukas na. Ay nako, nakauwi din. Pahinga na ulit. Tapos bukas, trabaho ulit. Kaya nga eh. Nakakapagod din maghapon. Tapos saglit lang tayo magpapahinga. Nasaan na ba yung dyaryo ko? Oh, ito pala nandito. Teka lang, iinom lang ako. Alam mo, Leroy, kailan kaya tayo makakalis sa ganitong klase ng buhay? Ang hirap din kasi. Alam mo yun, parang nabubuhay na lang tayo para magtrabaho. Wala naman tayo magagawa at mapagpipilian sa buhay. Hindi naman kasi tayo pinanganak na mayaman, bro. Kaya siguro hindi ko masabi. Siguro matagal pa. Pero baka tumanda na rin tayo na nagtatrabaho. Wala eh. Hindi naman tayo nakapagtapos pareho. Kaya siguro hanggang dito na lang talaga tayo. Iyon na nga eh. Saka, siguro kung nakapagtapos man lang ako, kahit college man lang, siguro mas maganda yung trabaho ko ngayon. Tapos matutulungan pa kita. Kung nakapagtapos ka, siguro hindi tayo magkakilala. Kasi ako panigurado hindi mo ako magiging kaklase. Ay nako, uminom ka na lang oh. Kaya nga eh. Pero alam mo, pangarap ko din talaga na balang araw yumaman ako. Sana man lang kung may darating na blessing, sana man lang yung kahit magandang trabaho lang. Kahit pagtrabahuhan ko na yung ikakayaman ko, kahit hindi yung may masimot ako na pera, ganun. Basta yung mabigyan lang sana ako ng magandang pagkakakitaan. Ang hirap kasi. Wala namang masama bro. Kung humiling tayo, basta gagawan din natin ang galaw. Saka huwag ka mag-alala. Wala namang imposible. Malay mo, balang araw, maging mayaman tayo parehas. Hindi naman natin masabi yung takbo ng panahon, di ba? Meron niya mga pulubi. Bigla yumaman. Tayo pa kaya namang nagtatrabaho na? Kaya nga eh. Pero sana man lang dumating talaga yung araw na yun. Sana maranasan ko talaga yun. Saka naawa na rin kasi ako kay lolo at lola. Alam mo pre, kapag nakikita ko sila nagtitinda sa palengke, parang nahabag ako eh. Ang tanda na kasi nila tapos ganun pa yung ginagawa nila. Mahina na yung pangangatawan nila kaya alam mo yun, mas maganda kung magpahinga na lang sila, hindi ba? Gano'n naman talaga pare. Saka yung mga lolo at lola natin, talagang mas gusto nila magtrabaho kaysa yung tumigil sa bahay. Kasi parang nagiging battery nila yan. Lalo kasi silang tatanda kapag lagi sila nakaupo. Sa bagay, kung may pera lang ako, mapapatigil ko na din sila eh. Kaso nga lang, wala naman akong pera. Oh, parang may kumakatok yata pare.
Mayroon niya. Teka lang, bubuksan ko lang. Sino kaya yan? Si boss pala nandito. Boss! Ano pong ginagawa nyo dito? Bakit po napabisita kayo? Magandang hapon sa inyong dalawa. Alam ko na kakaawas nyo lang at nagpapahinga kayo pero meron akong malungkot na balita sa inyo. Bakit boss? Ano po yun? Wala po ba kayong baon na magandang balita? Malungkot talaga agad? Wala talaga eh. Pero sinabi kasi ng kumpanya, pinapatanggal na daw kayong dalawa. Dahil mabagal daw kayong kumilos. Nalilate daw yung mga ginagawa doon sa kumpanya. Kaya sabi, papalitan na lang daw kayo. May 2 tao na ipapalit sa inyo. Ibibigay ko na yung sahod ninyo para sa mga napagtrabahuhan nyo nung nakaraang araw. Teka lang boss, itatanggalin nyo na kami? Oo, sabi din kasi yun ng management sa kanong kumpanya. Kasi sabi nung forma ninyo, ang bagal nyo daw kumilos. Lagi daw kayo nalilate. Boss naman, kung may kapangyarihan lang kami, siguro mabilis talaga kaming kumilos. Minsan kasi kailangan din namin magpahinga. Kaya yun, medyo tumatagal. Kaya nga po kung meron po kaming kapangyarihan na pabilisin yung trabaho, bakit hindi? Tao lang din naman po kami. Nahihirapan po. Sana po may magawa po kayo. Huwag niyo po na muna kaming tanggalin. Kailangan po namin ng trabaho para sa pamilya namin. Pasensya na talaga. Wala din ako magagawa. Kahit ako man, pinagtanggol ko naman kayo pero yung forma niyo ang gusto magpatanggal sa inyo. Kaya sana tanggapin niyo na lang yung desisyon. At saka ito nga pala, yung sahod din niyo. Maraming salamat sa inyo at kung aalis ako dito sa boarding house ko, ayos lang din naman sa akin. Basta magsabi lang kayo sa akin kung ano pa ang kailangan ninyo. Nakakaintindihan ba tayo? Boss, wala na po ba talaga magagawa? Wala na nga talaga magagawa. Ginawa na natin lahat na magagawa natin. Kung meron pa, bakit hindi? Pero sana man lang, kahit papaano, wag naman kayo magtanim ng sama ng loob sa forma ninyo. Kasi trabaho yun Siguro nakita lang niya na medyo palpa kayo. Alam niyo naman yung forma ninyo. Medyo mahigpit. Kaya dapat, lagi niyong susumikapin na magtrabaho na maayos. Kaya nga po Pasensya na po talaga. Pasensya na po, engineer. Ayos lang yun. Basta sige, alis na ako. Naibigay ko na naman yung sahod ninyo at nasabi ko na maayos. Paano tayo nito? Wala na tayong trabaho. Ewan ko din. Hay nako. Bakit ba naman ganito yung nangyayari sa atin? Araw-araw na lang Palagi na lang ganito. Paano nang pamilya ko nito? Lalo na yung anak ko. Wala na yung kakainin. Hindi ko rin alam pare. Kahit ako man, itong sinahod ko na to, hindi susasapat kapag pinadala ko kina lolo at lola. Paano? Maghahanap tayo ng bagong trabaho? Hindi ko rin alam pero wala naman tayo pagpipilian kundi humanap ng bagong trabaho pare. At saka, alam mo yan si Foreman? Gusto siguro para tayong superhero. Kaya nga gusto siguro yung mabilis talaga tayong kumilos parang si Flash, ganun. Kaya nga, hindi siya makaantay. Alam niya naman na napakahirap din ng pinapagawa niya. Kanina, pinagbuhat niya tayo ng hollow blocks. Siya kaya magbuhat nun, baka mabengkong yung likod niya. Kaya nga Pero nalulungkot na ako sobra. Ay, sobrang bigat na nitong buhay na to. Parang gusto ko nang sumuko. Pare, huwag ka malungkot. Ayos lang to, wala to. Hindi to problema, pagsubok lang to. Paano bang hindi malulungkot? Parang paulit-ulit na lang na napapalayas tayo sa trabaho Araw-araw na lang nawawalan ng trabaho. Alam mo minsan, parang gusto ko na maiyak Pare, speaking of kapangyarihan, pare, may sasabihin ako sa'yo. Oh, ano na naman yun?
Gusto mo ba magkameron ng kapangyarihan? Kapangyarihan? Anong kapangyarihan? Yung nakakapaglabas ka ng kuryente. Kuryente? Teka. Ano na naman bang kalukuhan yan? Basta sagutin mo na lang. Gusto mo ba magkameron ng kapangyarihan? Yung naglalabas ka ng kuryente. Kuryente? Siyempre, maganda nga yun eh. May kapangyarihan ka na naglalabas ng kuryente. Oo, gusto mo yun? Kaso, meron siyang monthly bills. Punyeta naman oh. Monthly bills? Wag na lang kung ganun. Ay nako, ikaw talaga oh. Lagi ka na lang ganyan, Leroy. Bakit lagi ka nagpapatawa pag nalulungkot ako? Wala lang. Gusto ko lang na kahit papano makita ka masaya. Ayoko kasi nung nalulungkot ka, kaibigan. Saka okay lang to. Hahanap ako ng trabaho bukas. Sasama kita. Promise yan ha? Promise. Akong bahala sa'yo. Sige. Basta sa susunod, wag yung corny na joke ha? Sige, ito pa. Gusto mo ba magkameron ka ng kapangyarihan? Ano na naman kapangyarihan? Yung nakakapag-invisible ka. Wow, nakakapag-invisible? Maganda yun ah. Oo, kaso yung alaga mo hindi nag-invisible. Hay nako, wag na lang. Sige na pare, tara na, magpahinga na tayo. Doon niya Mr. Dagit, nawalan po kami ng trabahong dalawa. Pinatalsik po kasi kami ng kumpanya na pinagtatrabahuhan namin, Mr. Dagit. Dahil na rin po sa madaming dahilan. Ang sabi nila, dahil mabagal daw po kami magtrabaho. Mr. Dagit, hindi naman po namin maikakaila na ang aming pong foreman ay talagang may galit sa aming dalawa. Matagal na po namin yung nakikita, Mr. Dagit. Noon pa man ay ramdam na namin na hindi fair ang pagtingin niya sa amin kumpara sa ibang magtatrabaho. Mr. Dagit, nung nawalan po kami ng trabaho ay hindi ko po magets kung bakit kahit ako ay sobrang nalulungkot na, mas pinipili po ng kaibigan ko na patawanin ako ng patawanin nang sa ganon ay hindi niya daw ako makitang malungkot. Alam ko na kahit siya'y nalulungkot din, Mr. Dagit, dahil meron din naman po siyang pamilyang pinoproblema niya. Alam ko na hindi niya yung pinapakita sa akin dahil gusto kong sa kanya ako kumuha ng lakas. Ang hindi ko magets, Mr. Dagit, ay bakit parang hindi niya nararamdaman ang problema. Parang gusto niya palaging maging masaya lang ako. Laging mas iniisip niya ang kalagayan ko. Ganitong klase ng kaibigan ang aking kaibigan na si Leroy. Sobrang bait niya, Mr. Dagit. Kahit parehas kami nawalan ng trabaho at kahit parehas kaming may karapatan na maging malungkot, hindi niya piniling maging malungkot. Kumbagay ang pinili niya ay maging masaya at maging palatawa nang sa ganon ay tumawa din ako at madala sa kanyang mga jokes. Kaya naman sobrang hinahangaan ko ang kaibigan ko, Mr. Dagit. Mr. Dagit, simula po ng araw na yon ay naramdaman po namin ang hirap ng buhay. Lalo na't kami lang dalawa ni Leroy ang magkasama noon sa Manila upang maghanap ng trabaho. Hindi lang kasi ang sarili namin ang iniisip namin, Mr. Dagit, kundi paano na din ang mga taong umaasa sa amin. Ang pamilya namin na nag-iintay sa amin sa bahay sa pag-uwi naming may dala kaming para kahit papaano'y maging magaan ang buhay nila. Pero hindi kasi gano'n na nangyari, Mr. Dagit. Oo, at may trabaho kami pero hindi yun sapat. At ang pinakamasaklap pa ay ng oras na matanggal kami ni Leroy. Mr. Dagit, nang araw na yon hindi namin alam kung ano ang susunod naming hakbang. Iniisip namin kung paano kami makakahanap ng panibagong trabaho. Alam kasi namin na hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho sa Maynila. Construction worker po kami noong una. At nung natanggal kami, ngayon ay hindi namin alam. Kailangan namin makahanap agad ng trabaho, lalo pat nagbabayad din kami ng upa sa bahay. Kaya mas kailangan naming makahanap ng trabaho sa mas lalong madaling panahon.
At lalong-lalo pa na ang pamilya ni Leroy ay nagkasakit din ang kanyang anak. Pero ni minsan Mr. Dagit ay hindi ko nakita ang lungkot sa kanyang mga mata. Sinasabi ko pa nga sa sarili ko noon Mr. Dagit na siguro'y kung meron akong nakitang taong pinakamatatag sa mundo ay walang iba kundi ang kaibigan kong si Leroy. Alam mo pare, pagsubok lang to. At saka makakakita rin tayo ng trabaho. Basta palagi mo lang alalahanin na lahat ng ito malalampasan din natin. Kaya nga ang kaso nga lang, syempre sina lolo at lola, sa akin na lang din naman umaasa. Hindi naman kayang magtrabaho ni lolo at lalong hindi naman kayang magtrabaho ni lola. Kaya kung mawawalan ako ng trabaho, hindi ko alam kung paano pa. Pare, siguro naman maintindihan nila. Hindi naman kasi ganun kadali yung buhay dito sa Manila. Kita mo, dahil na napag-initan tayo, tinanggal tayo sa trabaho. Kaya kailangan natin maging matatag pre. Saka pagsubok lang to, huwag ka na malungkot dyan. Hayaan mo, bibigyan ulit kita ng maraming jokes. Ikaw talaga, magjo-jokes ka na naman. Ang hirap na nga nitong pinagdadaanan natin. Puro problema na nga lang. Tapos, nakukuha mo pa magpatawa? Kasi ayaw ko nakikita ka malungkot. May problema ka din naman, Leroy. Bakit ba palaging mas inuuna mo ako? Bakit palaging kailangan mas maging masaya ako? Alam ko, Leroy, meron ka rin mga pinagdadaanan sa buhay. Teka lang. Oo, may pinagdadaanan ako. Pero hindi ko yun masyadong kinikimkim. Alam mo namang mas gusto ko lagi maging masaya Para kapag naging masaya ako, magiging masaya ka din. Ganun ba yun? Basta, ang gusto ko lang, balang araw, alam mo yung makayanan natin lahat? Yung makahanap tayo ng magandang trabaho. Yung kahit papaano, hindi na natin kailangan mag-alala sa mga pamilya natin sa malayo. Gusto ko kasi na mabigyan ng magandang buhay sina lolo at lola. Gusto ko na balang araw, makamit nila yung pahingang gusto nilang gawin. Kasi dapat ngayon nagpapahinga na talaga sila dahil matanda na sila. Alam mo pre, ang kailangan natin ngayong gawin, maghanap ng trabaho. Yun lang naman kasi magagawa natin wala naman tayo kasing magagawa kundi, alam mo yun, sumabay na lang sa buhay. Dito na tayo dinala Saka pre, hindi naman natin mababago yung desisyon ng boss natin Kung tinanggal tayo sa trabaho, desisyon niya yun. Wala na tayong magagawa doon. Kaya tara na, maggawa na ulit tayo ng resume. Magpasa ulit tayo sa mga kumpanya. Panigurado naman may tatanggap pa sa atin. Sige. Tara, gumawa na ulit tayo. Mr. Dagit, isa lang po ang taong nagpapalakas ng loob ko palagi. Kahit may mga panahon na naiisip ko ng tumigil na lang, alam ko na may taong nagtitiwala sa akin. May tao na naniniwalang kaya ko. Kaya naman Mr. Dagit, ng araw na yun niya, magkasama kami ni Leroy na gumawa ng resume. Samot-saring mga kumpanya ang napuntahan na namin Mr. Dagit. Laka dito, laka doon, sakay dito, sakay doon at kung saan-saan pa kami nakarating. Hanggang sa mapuntahan namin ang isang construction site company. Kung saan doon ay may nakalagay na hiring. Doon kami ginanahan ni Leroy. Masayang masaya kaming pumunta doon at agad naman kaming hinarang ng guard. Teka. Saan ang punta nyo? Nakita po kasi namin yung signage nyo. Hiring daw po kayo? Hiring nga kami. Mag-a-apply ba kayo? Opo, mag-a-apply sana kami nitong kaibigan ko. Sige. Teka lang, itatanong ko lang kay boss. Hintayin niyo ako dito sa labas. Mga ilang minuto lang ang tumagal Mr. Dagit ay lumabas din naman agad ang security guard na yun. Doon ay daladala niya ang balita na pumasok daw kami at marami daw tatanungin sa amin ang kanyang boss. Doon naman ay napangiti kami at nagtitigan kami ni Leroy.
Alam namin na nag-uusap kami sa utak na ito na at magkakaroon na ulit kami ng trabaho. Sobrang saya. Hindi ko lubusang maunawaan ang sayang nararamdaman ko. Halos ilang araw pa lang kasi mula nung kami mawalan ng trabaho, ngayon ay nararamdaman kong meron na ulit kumpanyang tatanggap sa amin ni Leroy. Pagpunta nga namin doon ay nakita namin ang aming boss na nag-aabang na sa pagdating namin. Marami din kami nakita doon ng mga trabahador na nagsisimula na ang trabaho nila. Lahat sila ay nakatingin sa amin habang kami naglalakad papasok doon sa daan na yon. Pagpunta nga namin at paglapit namin sa aming boss ay agad naman siya nagsalita at tumayo. "Oh, kayo pala. Sabi ng security guard. Mag-a-apply daw kayo ng trabaho." Opo. Mag-a-apply po sana kami nitong kaibigan ko. Natanggal din po kasi kami sa dati namin pinagtatrabahuhan. Napag-initan po kami. Sana po tanggapin niyo po kami. Magaling naman po kami magtrabaho Saka masinop po kami. Kaya nga, gusto ko lang namang kunin sa inyo yung resume nyo. Pwede nyo bang ipasa sa akin? Ay, wala pong problema. Pare, nasaan na ba yung resume? Ito na. Nandito. Ito po. Tanggapin niyo po ito. Okay. Kung maganda naman itong resume nyo pero kailangan ko pang review ito. Hayaan nyo. Makalipas sa ilang araw ay tatawagan ko ulit kayo. At saka kulang talaga kami ng tauhan ngayon. Naghahanap kami ng mga tauhan na, alam mo yun, kasi marami lang mga projects ang kailangan namin tapusin. Kung hindi ako mag-hire ng ibang tauhan ay baka abutin kami ng siyam-siyam dito. Ay, tama-tama po. Lahat po ng experience namin puro sa construction site. Di ba pare? Opo, puro sa construction site po. Magaling. Pero hayaan nyo. Ite-text ko na lang kayo, tatawagan kapag okay ito. Nakalagay naman dito sa resume nyo number nyo, okay? Okay po. Wala pong problema. Iintayin po namin. Sige. Doon Mr. Dagit ng araw na yon, sobrang saya namin ni Leroy. Hindi namin mabatid ang sayang nararamdaman namin. Meron pa natira sa aming pera noon kaya kumain muna kami at nag-food trip sa may isang maliit na restaurant. Doon Mr. Dagit ay para bang kinongrats namin ang aming bawat sarili sa aming na-achieve ngayong araw. Dahil makakakuha na siguro kami ng trabaho. Alam kasi namin na makakapasok kami sa pagtatrabahuhan namin yon. Pero habang kami ay kumakain noon sa restaurant, ay bigla na lang... Alam mo pare, sa totoo lang, tina mo, ang galing ng Diyos no? Alam niya na wala tayong trabaho pero binigyan niya tayo agad. Kaya nga Tapos, alam mo yung pakiramdam na akala mo wala ng pag-asa pero meron pala. Ang sarap pala sa feeling no? Sabi ko naman sa'yo pre, huwag mong problemahin. Maging happy ka lang palagi. Tira mo ako, lagi kitang pinapatatag. Lagi kitang pinapasaya. Kaya nga Alam mo, kapag nagjo-jokes ka kapag may problema ako, mas gumagaan yung problema ko. Oh, may tumatawag yata sa'yo. Tumatawag si Mrs. Teka lang pare sasagutin ko lang. Sige, sagutin mo lang. Doon Mr. Dagit ay naiwan niya po ako sa table na yon. Sinagot kasi ni Leroy ang tumatawag sa telepono niya na sinabi niyang ang kanyang asawa. Ang asawa niya ay nasa probinsya habang siya naman ay nasa Maynila. Siya ang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya nang sa ganon ay mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Na kahit papaano ay may napapadala siyang pera para sa pangkain ng mga ito. Nang bumalik nga siya sa table ay parang normal naman ang lahat. Tinanong ko pa siya kung ano ang sinabi ng kanyang asawa. Pero ang sinabi niya ay nangangamusta lang ito. Pero isang bagay ang sinabi niya sa akin. Kailangan niya daw umuwi saglit. Dahil namimiss daw siya ng kanyang mga anak at baka lumayo ang loob ng mga ito sa kanya. Tinanong ko sa kung ipagpapatuloy niya ba ang trabahong pinag-a-applyan namin at sinabi niya namang oo. Pero hindi muna sa ngayon. Kailangan niya daw umuwi nang sa ganon ay makapag-banding muna sila ng kanyang pamilya.
meron naman daw siyang naipon pa na pera at meron siyang magagastos sa pag-uwi. Kaya naman wala akong iba nagawa kundi suportahan ang gusto niya. Alam ko kasi na naho-homesick din ang kaibigan kong si Leroy. Kaya mas kailangan niya ang kalinga ng isang tunay na pamilya. Doon Mr. Dagit, makalipas ang ilang araw ay naramdaman kong malalapit. Nagkamali. Doon Mr. Dagit, makalipas ang ilang araw ay naramdaman ko ang unti-unti ng Doon Mr. Dagit, makalipas ang ilang araw ay nagpasya na ngang umuwi si Leroy. Dala-dala niya ang kanyang mga gamit. Pare, akala ko ba bibisita ka lang sa inyo? Bakit ang dami mong dalang gamit? At saka para kang wala nang iiwan na gamit dito. Babalik ka pa ba dito? Pare, babalik ako dito. Siyempre, kailangan ko dalhin lahat ng gamit ko. Baka kasi mamaya mawala pa dito. At saka, alam mo yun, baka masira. Masisira? Hindi ko naman gagalawin yan eh. At saka pre, mahihirapan ka lang lalo kapag bumalik ka dito. Ang dami mo na namang dala. Kaya nga, mas gusto ko kasing iuwi lahat ng gamit ko. At saka pre, alam ko naghihintay na yung pamilya ko. Masaya na mga yun. Ganun ba? Basta pre, enjoy mo lang yung buhay mo dun sa probinsya ha. Iintayin kita dito. At saka, babalitaan kita kapag tumawag na yung kumpanya. Pre, mag-iingat ka sa biyahe ha. Saka, salamat pala sa lahat na naitulong mo sa akin. Ano ka ba naman? Parang ang tagal ko mawawala. Saglit lang naman. Kunting pahinga lang to. Magpapahinga lang ako. Sige. Sige na. Basta mag-iingat ka. Sige na, Brad. Yun Mr. Dagit ang huling sinabi sa akin ni Leroy. Nang umalis nga siya ay tiningnan ko pa siya. Unti-unti na siyang nawawala sa daan Mr. Dagit. Unti-unti nang nawala ang kanyang sinakyan. Doon ay nakita kong malayo na ang kanyang sinasakyan. Ako naman ay nakaramdam ng kaunting lungkot dahil ngayon ay mag-isa muna ako sa boarding house. Wala nga aking kaibigan at wala nang makulit na maririnig ko sa boarding house na yun. Doon Mr. Dagit, ipinagpatuloy ko lang ang buhay. Makalipas lamang ang ilang buwan ay tumawag na din po ang kumpanyang pinag-applyan namin ni Leroy. At sinabi nga nito na natanggap kami sa trabaho. Sobrang saya ko naman noon Mr. Dagit. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pumunta nga ako ng kumpanya na yon ng mag-isa para doon daw ay formal na kausapin ni boss. Magandang araw po. Pumunta po ako dito dahil na-receive ko po yung text nyo. Sabi nyo po natanggap kami ng kaibigan ko si Leroy. Ikaw nga. Nasaan yung kaibigan mo? Ba't hindi mo kasama? Ang totoo po kasi niyan. Nagbakasyon po kasi siya eh. At gusto niya daw po makasama yung pamilya niya. Ilang buwan na rin po pero hindi pa siya bumabalik. Hindi naman po siya sumasagot sa mga tawag ko. Siguro na busy na po yun sa probinsya. Pero sure ba siya na makakapagtrabaho siya? Pwede ko naman siya tanggapin kapag bumalik siya. Yun nga po, alam ko pong babalik yun. Sabi niya po sa akin, ipagpapatuloy niya yung trabaho niya dito sa kumpanya niyo. Ganun ba? Sige, hintayin na lang natin siya. At saka meron lang naman ako mga konting tanong sa'yo. Ganun po ba boss? Maraming salamat po dahil tinanggap niyo kami. Wala nang anuman yun. Gusto ko lang din naman tulungan kayo. Alam ko na nangangailangan din kayo ng trabaho. At saka nakalagay sa resume nyo na tiga-probinsya kayo. Kaya mga dumayo lang kayo dito sa Maynila na sa ganun makahanap kayo ng trabaho. Hayaan nyo, tutulungan ko kayong dalawa. Maraming salamat po. At saka, saan bang probinsya yung kaibigan mo? Naku, malayo po Masbate pa po. Naku, malayo nga. Masbate. Sige na, pumasok ka na dito. Doon Mr. Dagit ay maraming tinanong ang aking boss sa akin. Ang sabi niya ay saka na lang daw niya i-interviewin ang aking kaibigan na si Leroy kapag ito ay nakabalik na ng Maynila. Ako naman ay in-interview niya na ng araw na yon.
At sinabi niya sa akin na kinabukasan ay kung kaya ko magsimula magtrabaho ay magsimula na ako. Mr. Dagit, sa unang impression ko sa aking boss ay masasabi kong mabait siya. Dahil lahat ang sinabi ko sa kanya ay naiintindihan niya. Alam ko na kahit papaano'y magkakameron ako ng boss na makakaunawa sa akin at bibigyan ako ng oras at pangunawa. Doon Mr. Dagit, makalipas lamang ang ilang araw ay nagsimula na rin po ako magtrabaho sa kanila. Doon ay pukpok dito at kung saan pa ako nagtatrabaho para lamang kumita. Makalipas lamang po ang ilang buwan ay doon ko na po tinawagan ang kaibigan kong si Leroy. Medyo matagal-tagal na din po kasi Mr. Dagit magmula nang huli siyang tumawag sa akin. Sa isip-isip ko noon ay nabibisi siya dahil kasama nga niya ang pamilya niya kaya hindi na siya nakakapag-update at nakakatawag sa akin. Ano ba to si Leroy? Bakit hindi pa rin sumasagot sa tawag? Nagkaalala na ako Yun lang ang nasabi ko Mr. Dagit. Lumipas pa maraming buwan hanggang sa naging 1 taon. Doon na ako sobrang kinabahan. May mga gabi na hindi na ako makatulog sa pag-iisip kung ano ba nangyari kay Leroy. Nakakapag-isip na ako ng hindi maganda. Pero sa isip-isip ko noon ay baka nakapos siya sa budget kaya hindi siya makabalik sa Manila. Kaya naman wala na akong pinalagpas na oras noon, naghipon ako ng pera na ipapadala ko sa aking lolo at lola. Nag-ipon din ako ng pera para sa pamasahe ko papunta sa bahay nila Leroy. Alam ko din naman ang address ng bahay nila. At doon niya Mr. Dagit ay nagpaalam naman ako sa aking boss. Boss, kailangan ko po munang umuwi. Magbabakasyon lang po ako. Saka yung kaibigan ko po kasi gusto ko pong bisitahin. Alam niyo naman pong halos ang tagal niya nang hindi bumabalik, hindi ba? Kaya nga. Di ba dati parang sabay pa kayo nag-apply dito? Parang hindi na nakabalik yung dito sa Manila. Kaya nga po kailangan ko lang pong puntahan yung kaibigan ko. Nag-aalala na din po kasi ako Baka po mamaya nagkasakit na po siya o kung ano. Ay, ganun ba? Mukhang malalim ang samahan nyo ng kaibigan mo. Saka kitang-kita ko na mahal nyo ang isa't isa. Boss, ang totoo po kasi niyan, noong mga panahon na problemado ako sa buhay, yung si Leroy na yun ang palaging nagpapasaya sa akin. Saka siya po yung pinakamatatag na taong kilala ko. Alam ko po na lahat ng problema kayang-kaya niyang lampasan Ako nga po, yung mga problema ko, halos siya na lahat ang sumasalo nun. Kapag may problema ako, sinasabi ko lang sa kanya. Tapos ginagawa niya ng joke. Kung ano-ano. May time pa nga boss na nagsasayaw yan sa mall Marami mga tao para lang mapatawa ako. Kung ganun magaling ang napili mong kaibigan. Totoo siya sa'yo. At ayaw ka niya makita maging malungkot. Ayaw ka niya makita maging mahina. Ang gusto niya itularan mo siya bilang isang maging matatag. Tama po kayo dyan boss. Kaya boss, maraming salamat po dahil kahit papaano nakapag-ipon po ako para makauwi po. At saka makapagpadala sa pamilya ko din. Walang anuman. Saka bago ka pala umuwi kaya ka pinapunta dito. Dahil gusto ko ibigay ito sa'yo. Inabot niya sa akin ng boss ko ang isang sobre. Sa sobre na yon ay naglalaman ito ng 15,000. Ano po ito boss? Sige na, buksan mo. Tika lang po, hindi na po, ayos na po. Hindi, dali mo yan. Ang gusto ko kahit papaano may maitulong din ako sa'yo. Totoo po ba ito? Maraming salamat po. Walang anuman. Basta gusto ko, kapag ikaw naman na nagtagumpay sa buhay, ibalik mo rin ang tulong na natanggap mo. Maraming salamat po boss. Hayaan niyo po, babawi po ako. Walang anuman. Kahit hindi ka na bumawi, basta puntahan mo na yung kaibigan mo. Ayos lang sa akin. Kapag bumalik ka dito sa Manila, tatanggapin ulit kita dito. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita idadrop. Salamat po. Do Mr. Dagit, na mga panahon na yon ay medyo close na po kami ng boss ko.
Kaya kapag meron po akong paalam sa kanya at meron ako mga problemang hinaharap sa buhay ay nandiyan siya para tumulong. Hindi lang po ito ang unang beses na nagbigay siya ng perang tulong sa akin. Maraming beses na po ito. Dito ko nakita na hindi pala lahat ng construction site company ay masama. Siguro minalas lang kami sa unang construction site na napagtrabahuhan namin. Ngayon ay alam kong masayang masaya na kami ngayon sa aming bagong trabaho. Nagagalak na din akong sabihin kay Leroy na maayos ang boss namin sa Manila. Kaya naman galak na galak ako nung pupunta sa kanila. Doon niya ay sumakay na rin po ako ng tren, ng bus at marami pang sasakyan upang makarating lang sa Masbate. Nakarating nga ako doon, Mr. Dagi, sa mismong Masbate mismo. Pagbaba ko doon, medyo bago sa akin ang lugar. First time ko kasing makarating doon. Kaya na may pinagtanong ko na lang kung saan ang lugar na inote ko na lugar kung saan nakatira ang aking kaibigan. Ipinagtanong ko ang lugar na yon sa bawat taong nakikita ko. Itinuro naman nila yon sa akin. Nakarating na rin po ako sa barangay nila, Mr. Dagi. At alam ko na doon na matatagpuan ang bahay ng kaibigan kong si Leroy. Doon, marami rin akong pinagtanungan kung may kilalang Leroy. At doon niya, marami rin naman mga taong nakakakilala sa kanya. Pero sa bawat napapagtanungan ko, isang emosyon ang hindi ko mawari sa kanila. Emosyong parang ayaw nilang ipakita sa akin. Doon niya, Mr. Dagit, nang makita ko ang bahay nila ay sobrang nagulat na lang ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nanginginig ako. Parang ang tuhod ko'y kakalas sa binti ko. Ang balikat ko'y parang lalaglag. Parang nawalan ako ng buto, Mr. Dagi. Nakita ko nga ang bahay ni Leroy at alam kong yon ang bahay nila. Lagi niya kasing ipinapakita sa akin ang mga picture ng kanya mga anak na kalapit ng bahay na yon. Kaya alam ko na ito ang bahay niya. At ito rin kasi ang itinuro ng mga tao. Hindi. Hindi totoo to. Leroy, ano nangyari sa'yo? Mr. Dagit, yun na lang ang nasabi ko habang pumapatak ang luha ko. Nakita ko kasi ang tarpaulin sa harap ng bahay nila na nagsasabing pumanaw na ang kaibigan kong si Leroy. Marami mga tao doon na nakikiramay sa kanyang pagpanaw. Makikita mo na malapit din siya sa mga tao sa kanila dahil halos dumugi na ng tao ang bahay niya. Nagiiyak na lang ako doon at napaluhod na lang ako sa harap ng bahay nila. Marami din mga taong nakapansin sa akin kaya nilapitan ako at inakay papunta sa bahay ni Leroy. Ano nangyari? Hindi ito totoo. Leroy, akala ko buhay ka pa. Anak, ano nangyari sa'yo? Yun na lang ang sinasabi ko habang nakatingin sa kabaong ni Leroy. Doon ay lumabas nga ang kanyang asawa habang umiiyak din. Kinausap niya ako, Mr. Dagit. Marami siya mga sinabi sa akin na halos magpabiyak ng aking puso. At ang isa sa kanya mga sinabi ay ang mga katagang ang sabi niya sa akin, hindi na daw niya kaya. Sinabi daw yun ni Leroy sa kanya. Tinanong ko ang kanyang asawa kung ano ang naging problema. Sinabi naman ng kanyang asawa na nagkasakit ang anak nila ni Leroy. Nung nagkasakit daw ang anak na yon, tumawag daw siya kay Leroy. Alam ko na yun ang araw na nandoon kami sa restaurant. Nung tumawag siya ay sinabi nga ng doktor kay Leroy na wala ng pag-asang mabuhay pa ang kanyang anak. Kaya naman siguro hindi na kinaya ng utak ni Leroy at ang ginawa niya ay kitilin ang sarili niyang buhay. Sobrang nalungkot ako, Mr. Dagit. Sa lahat pala ng kasiyahang ipinapakita sa akin ni Leroy, meron pala siyang mabigat na dinadala noon. Meron palang sakit ang kanyang anak. Isang sakit na isang pambihirang sakit na hindi basta kayang gamutin. Naiyak na lang ang asawa ni Leroy sa akin habang kinukwento niya yon. Ako naman,
Hindi ko rin po mapigilan ang pag-iyak. Bakit? Bakit mo to ginawa, Leroy? Akala ko ikaw yung pinakamatatag, hindi ba? Ikaw yung lagi nagpapasaya sa akin kapag may problema ako. Bakit sumuko ka? Akala ko kaya mo lahat, hindi ba? Akala ko lahat ng problema kaya mong sungin. Bakit nandito ka ngayon? Anong ginawa mo sa sarili mo, Leroy? Bumangon ka dyan. Hindi to totoo. Iyak na lang ako ng iyak noon. Habang ang mga tao ay kinokomport ako at tinihilot ang likod ko nang sa ganon kahit papaano'y mabawasan ang kirot na nararamdaman ko. Alam ko, Mr. Dagit, na masakit sa akin ang nangyari. Pero ang mas masakit sa akin ay ang isipin na habang nagiging masaya pala si Leroy kasama ko, meron pala siyang mabigat na pinagdadaanan. Sobrang hanga ako sa kanya, Mr. Dagit. Sobrang hanga ako sa kanya. Dahil kahit ano pala ang sabihin niya sa akin, lahat pala yun ay kanyang tinitiis. Marami rin pala siyang problema pero lahat ng yun ay kanyang kinakaya hanggang sa kanyang makaya. Kaya naman sobrang saludo ako sa kanya. Doon muna nga po ako naglagi, Mr. Dagit. Mga ilang araw at nakiramay muna ako sa aking kaibigan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng pinagsamahan namin. Ibinalita ko na rin kay boss ang nangyari. Kahit si boss ay sobrang nalungkot din. At ang kinagulat ko pa ay nagbigay din siya ng tulong kay Leroy. Kahit never pa naman niya itong nakasama sa trabaho. Alam ko na kung nabubuhay pa si Leroy ngayon, masayang masaya siya dahil meron na akong trabaho. Sa lahat-lahat ng kanyang ginawa sa akin, sobrang hinahangaan ko siya. Nagbigay din ako ng tulong sa pamilya ni Leroy. Meron pa siyang isang anak na maliit pala, Mr. Dagit. At ang hindi ko alam, pumano din pala ang kanyang isang anak. Masakit yun kahit sa akin, Mr. Dagit, bilang isang ama. At alam ko na hindi natin masisisi si Leroy kung bakit niya ito nagawa. Siguro dahil na din ng dala ng poot, dala ng sobrang sakit na pakiramdam. Leroy, kung nasasan ka man ngayon, maraming salamat sa lahat na naitulong mo sa akin. Maraming salamat dahil ikaw ang nagsilbing pader sa mga mahina akong tuhod. Maraming salamat dahil pinapasaya mo ako kapag may problema ako. Hayaan mo, kaibigan. Hindi ko pababayaan yung pamilya mo. Lagi ko silang tutulungan. At nalulungkot ako. Sabi mo sa akin magpapahinga ka lang. Hindi mo naman sinabi na yung pala yung sinasabi mong pahinga eh. Pero ayos na. Ang daya mo lang dahil iniwan mo ako kaagad. Sino magpapasaya sa akin kapag balungkot ako? Kapag may problema ako? Wala na. Kasi iniwan mo na ako eh. Basta kaibigan, walang makakapantay sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kaya maraming salamat sa iyo. Doon ay umapaw ang emosyon ko habang nakatingin sa ngayon ay nakalibing na kaibigan kong si Leroy. Hanggang dito na lamang po magtatapos ang aking kuwento, Mr. Dagit. Maraming salamat po dahil sa mga nakinig ng kuwentong ito ng aking kaibigang si Leroy. Maraming salamat po sa lahat na nakaabot sa uling bahagi ng kuwentong ito. At muli, ako po si Mr. Dagit at ito po ang Dagit TV. Maraming salamat po sa inyo, mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell. Mag-comment na rin po kayo at akin niyang babasahin at pupusuan. Maraming salamat muli. Ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.